Bakit tumawag ng urgent meeting ang Beijing sa US Security Advisor na si Jake Sullivan? Ano ang dahilan ng China? Winarningan ba nila ang US kung patuloy na manghihimasok sa Indo-Pacific conflict? O sila ba ang natatakot sa darating na US election? Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Kampante si US National Security Advisor Jake Sullivan na matatalakay ang ilang mga critical na topic sa kanyang pakikipag-usap kay Chinese top diplomat Wang Yi. Maalalang dumating si Sullivan sa Beijing upang kaharapin si Wang at pag-usapan ang ilang mga mahalagang topic na bumabalot sa US-China relationship. Ayon kay Sullivan, nais ng US government na matalakay ang expansion o pagpapalawak sa military-to-military talk sa pagitan ng US at China hanggang sa Theater Command level. Ang pinakadahilan ng China ay kung sakaling manalo si Donald Trump sa November US presidential election. Tiyak na mababago ang takbo ng diskarte ng China, lalo na't alam ng karamihan na anti-China si Donald Trump. At siguradong ibabalik niya ang 60% additional tax sa mga produkto ng China ang pinapasok sa US. Nais sabihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas na hindi malaga kung sino ang manalo sa halalan sa US sa November dahil magiging maayos ang kanyang bansa sa pangalawang termino ni Joe Biden o ni Donald Trump. Pero hindi niya kayang hindi natin binabantayan ng mabuti ang pampolitikang cycle na napapatuloy sa Estados Unidos. Sinabi ni Marcos sa mga mamahayag sa isang forum noong Lunes ilang araw lamang pagkatapos ng makasaysayang trilateral summit sa Washington upang pasiglahin ang estratehikong partnership sa pagitan ng US, Pilipinas at Japan. Hindi ko itinatanggi, tiyak na sinusuri namin kung sino ang mamumuno. Malayo ang Pilipinas sa nag-iisang bansa na nababahala kung sino ang uupo sa White House sa 2025. Iniulat ng Wall Street Journal noong Sabado na nag-iingat sa tagumpay ni Trump at pag-renew ng transatlantic sa tensyon dahil sa kanyang American First na diskarte. Sa patakarang panglabas, ang mga pinuno ng Europa ay nagiging mas madaling tanggapin sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa ekonomiya kesa sa China. At napansin ng mga geopolitical observer na ang South Korea at Japan ay nababahala din tungkol sa pangako ni Trump sa mga alyansang pansiguridad habang nag-aalala sila tungkol sa mga banta mula sa North Korea at China. Nang huli ay may makikitang mga interes sa Taiwan pati na rin sa South China Sea. Ang mga isla ng Japan ay nahuli sa crossfire ng potensyal na salugatan sa hinaharap, habang si Biden ay bumuo ng isang network ng mga relasyon sa pagtatanggol sa buong Asia. Ang pag-aalinlangan tungkol sa pagiging maasahan ng pakipagtulungan sa US na nakaligtas sa isang pagbabago sa administrasyon ay malamang na nagmumula sa ipinapakitang saloobin ni Trump sa NATO. Ngunit sinabi ng mga eksperto sa Time na ang diskarte ng Indo-Pacific ng US ay maaring mas ligtas kaysa sa karamihan ng mga patakaran. Kung ang Washington ay asul o pula sa susunod na taon, dahil ang pagkontra sa China ay isa sa mga bagay na sa ngayon ang mga Demokratiko at Republican ay tila sumasang-ayon sa sinasabi ni Colin Ko, isang senior analyst sa Ratnam School of International Studies sa Singapore, na sa kabila ng hindi
Mahulaang si Trump hindi may isip para sa US na talikuran ang mga estratehikong pagpasok ng Administrasyong Biden sa Asia. Kapwa sa pagtatanggol at pakikipagsosyo sa ekonomiya. Ang China ay naging mas malakas, sabi ko, kahit na gusto ni Trump na magpatibay ng medyo higit na isolation sa patakaran dahil sa umiiral na mga pandaigdigang hamon. Hindi ako sigurado kung ang mga US Congress ay handang talikuran ang nakikita nilang bilang pangdaigdigang pamumuno ng US sa Indo-Pacific. Inamin ko kung inaasahan ni Trump na tayo mga kaalyado sa Asia ay gumagawa ng higit pa, kung gayon posibleng malagay tayo sa isang napakahirap na sitwasyon. Ngunit siya at ang mga iba pang eksperto ay nagdududa na si Trump ay malalagay sa isang administrasyon sa lugar na magsasagawa ng pagbabago. Kung muling mahalal si Trump, dedepende ito sa mga tauhan sa loob ng kanyang administrasyon. Kahit na kung minsan ang kanyang mga pahayag ay maaaring magdulot sa inyo ng pagkamot sa inyong mga ulo, nakikinig pa rin si Trump sa kanyang mga secretary advisor. Talagang ipapaunawa sa kanya ang kalagahan ng Indo-Pacific kapag nagbago ang mga administrasyon, ngunit wala pa silang nakikitang dahilan para maniwala na si Trump o ang isang cabinet appointee niya ay makabuluhang babaguhin ang agreement sa pagitan sa diskarte ng US sa Asia. Nakita talaga natin sa nakalipas na ilang taon sa pamamagitan ng iba't ibang mga administrasyon, malamang na mahigit na pagpapatuloy kaysa sa pagkagambala sa diskarte ng US sa Indo-Pacific. Kung paano muling mabubuo ng panalo ni Trump ang alyansa ng US-Philippines. Naniniwala ang ambasador ng Manila sa US at karamihan sa mga analyst na mapapanatili ni Trump ang estratehikong alyansa upang kontrahin ang Beijing. Gayunpaman, sinabi ng ilang eksperto na posible ang malalaking pagbabago kabilang ang posibilidad na panatilihin ni Trump ang mga tropang US sa Asia.